So hello mga kabayan, kamusta po kayo lahat? Mang Jose, isang OFW dito sa Canada. Pupunta ako ngayon sa Walmart kasi nga mabilis na vlog lang to kasi singit ko lang, may mga nagtatanong kasi sa akin. Tinatanong nila kung worth it pa ba na mayroon daw silang job offer dito, may lamia or may work permit na daw sila, kung tutuloy pa ba or worth it pa bang tumuloy dito pumunta sa Canada. So yun lang yung saglit na sasagutin natin habang nagmamaneho ako papunta sa Walmart. Kamusta po ulit kayo? Yun nga, pag-usapan natin yung tanong sa akin na kung worth it pa ba na pumunta kasi nga meron na siyang work permit papunta dito sa Canada. So ang masasagot ko lang po dyan is depende sa sitwasyon ng buhay ninyo dyan sa Pilipinas or kung nasaan ka mang bansa. Kung ang buhay ninyo is katulad ko na isang hampas lupa sa Pilipinas, well, I strongly suggest na ituloy nyo po ang Canada kahit sa loob lang po ng isang kontrata ninyo. Kasi kung pupunta kayo dito, ang hirap na pong kumuha ng LMIA. Pahirapan na at napakalaki na po ng bentahan ng LMIA na yan. Kaya if I were you at meron kang kontrata na hindi namang marangya ang buhay mo dyan sa Pilipinas, well, pumunta ka na dito sa Canada. Grab the opportunity na mag-stay ka na lang dito, magtrabaho, mag-ipon, saka ka bumalik. Gain the experience or stepping stone, sabi nga nila, no? Tapos depende po yan kung ano yung trabaho nyo dito, kung skilled ba yung work ninyo or in demand na darating kayo dito sa Canada, at yung sahod nyo po ba is above median salary, mataas na sahod po ba yan, at kung saang probinsya. May probinsya kasi dito na mataas ang unemployment rate. Kapag nasa 6% above ang unemployment rate, mahihirapan na po kayong mag-renew ng kontrata ninyo. Pero ang masasabi ko po sa inyo, ang Canada kasi is para sa pamilya, para sa magandang future ng mga bata, at higit sa lahat, maganda kasi yung benefits nila dito eh. Isa nga rin pala yan sa gagawin kong topic sa susunod na video. Kasi nag-mention ako nun sa last video ko na December 13. Sa December 13, tackle ko yung tungkol dun sa blessings na yan. Well, anyway, so balikan natin. Yun na po yun, yung masasabi ko. If I were you, hirap ang trabaho mo dyan or maliit ang sahod mo, or kung wala ka naman talagang regular na hanap buhay sa Pilipinas at sinuwerte ka na makarating dito sa Canada, go ahead, pumunta po kayo dito. Pero kung maganda naman ang business ninyo, nakakapag-tour yung pamilya ninyo, or kahit pa paano malaki yung kinikita ninyo sa business, well, I'd rather stay kung ako lang, no? Kasi sa panahon ngayon sobrang hirap talaga. Alam nyo, sa sandali na to na nagbibideo ako, ang daming tumatakbo sa isip ko, kaya naman lumabas ako ngayon kasi naghahanap ako ng mga gamit na pwede kong gawing simulang panimula sa Pilipinas kung mauwi man ako. Isa yun sa mga plan naming mag-asawa. Sa ngayon, so December, January, February, March, April, wala nang 4 months kasi April 19 expired na yung work permit ko. So hindi ko alam kung anong magiging status na, hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin ng after April. Pwede ako mag-extend ng work permit ko, pero may possibility kasi na ang extension ng work permit pwede siyang ma-refuse. Pwede ka namang mabigyan kung talagang maganda explanation ng ha-handle ng pag-renew na pag-extend ng work permit mo. Pwede kang mabigyan or mag-grant ng 1 year. Pero sa iba kasi may nakuhang 3 months, may nakuhang 6 months. 6 months okay na eh. Kasi kahit pa paano makakapag-save pa, makakapagtabi pa, makakaipon pa ng puhunan ulit pa uwi, medyo makakabawas sa mga utang. Yung 6 months pwede na yun. After 6 months pwede ka pang mag-recover ng status mo na 90 days. So mahaba pa.
Kaya lang hindi natin alam kung ano talaga yung plano ng langit. Yeah. So ganun yung ginagawa namin. So hindi lang namin basta piniprepare yung sarili namin kung mauwi kami. At the same time gumagawa kami ng paraan. Lumapit kami sa mga consultant, nag-seek kami ng advice kung ano talaga yung parang mas magandang gawin namin para hindi kami basta mawalan ng status. So it comes out naman ng mga idea na mag-create ng express entry profile, which is na-meet ko nga yung dalawang category, federal at saka yung CAC. Sana talaga magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ako ng nomination or ma-invite. Same with the EUI, sana talaga magkaroon ng pagkakataon. Then saka ko lang mararamdaman yung totoong latag, or may lalatag ko yung talagang plano ko dito. Kasi ang plan ko kapag ako naging PR dito, hindi naman ako aalis dyan sa Tim Hortons. Kasi sa Tim Hortons regular ang magiging sahod mo dyan. Kasi ano yan summer or winter, andyan ang Tim Hortons Hindi yan basta madi-drain out ng customer, hindi yan basta mag-i-stop. So tuloy ang buhay sa Tim Hortons. So ang mangyayari lang yan is gagawin ko lang magkakaroon ako ng ekstrang trabaho para sa ganon, kahit hindi na magtrabaho yung asawa ko, mag-ano na lang siya, mag home based business na lang siya, kung ano man yung pwede niyang i-online or yung mga alok-alok na yan, yun. So sana nasagot ko yung tanong ninyo na kung worth it pa ba. Worth it po. Maganda ang Canada, sobrang ganda. Gusto nyo makita kung gaano kaganda ang Canada. Yung tamang mapapaluha kapag tumingin ka sa paligid kapag ganitong buwan ng December. Sobrang lungkot, pero kasama mo ang pamilya mo. Kumpara sa ibang bansa, dito sa Canada madadala mo ang family mo. Magkakasama kayo mag-celebrate ng Pasko, ng bagong taon, ng birthday mo, or ng anniversary ninyo. Dito pwedeng mangyari yan. Compare nung nasa Macau ako, nasa Thailand si Mami, nasa UAE kami, nagkakaubusan lagi kami ng visa para sa mga bata. Pero dito may chances, may mga possibility na ma-extend kayo. Duman nga muna ako sa bahay kasi pakakainin ko muna yung mga bata bago ako umalis ulit papunta sa kabilang Walmart. Napasarap kasi yung kwento ko Hindi ko na napansin na yung way ko pala is going home na. Well, ganun pa man. Tutuloy natin yung video. Pero bago to mag-end, gusto ko nga palang, sige basta, tutuloy natin mamaya. See you. Well, okay, welcome back. Dito na ako ulit sa sasakyan. So bago ako umalis, gusto ko nga palang i-shoutout muna si Idol, si pare ko, tropa, si Lloyd. Yan, mula sa Dubai hanggang dito sa Canada, tropa. Okay, kamusta sa'yo? And shoutout, ingat ka palagi, Brad. Yeah, pupunta nga pala ako sa Walmart kasi kailangan kong bumili ng heat press at saka ng yung sa tumbler. Kasi inisip ko baka sakaling mag-click din yun pagdating sa Pilipinas, or kahit nandito pa pwede ko siya magamit. Kasi kahit pa paano, alam nyo naman masyadong malakas ang social media ngayon. So baka sakali na sa social media magkaroon tayo ng mga customer or mga buyer na bibili ng ganon na mga personalized na damit, t-shirt, ng sweater, ng mug or ng cup, ng tumbler, lahat. So yun yung pupuntahan ko ngayon. Kaya baka sakaling makakita tayo ng sales or makakuha tayo ng yung monthly basis lang or by week payment, sana para hindi biglaang para hindi kaagad tayo biglaang maglabas ng pera. So gagamitin natin yung privilege natin sa Walmart. So yun. And bukod pa doon, nag-inquire na rin ako sa Alibaba ng mga mystery box na pwede nating isend sa Pilipinas, na pwedeng i-online seller na mga mahal kong pinsan, mga malulupit na online seller dyan. So let's see, maraming ganap,
maraming plano. Maghihintay lang tayo sa tamang pagkakataon na ibibigay sa atin ni Lord kung saan tayo dapat magsimula, kung ano yung dapat nating sundan dun sa mga plan niya para sa atin. So yun lang. Mabilis lang kasi, kaya so for now, bye. Para sa lahat ng mga hindi pa nakakapag-subscribe, please consider to subscribe po. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. Na dagdagan po ako ng 200 subscriber nitong nakaraang 2 linggo. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Sa mga doon sa mga gustong ganitong topic about sa Canada, real talk, totoong buhay ng isang temporary foreign worker dito, don't forget to subscribe. Salamat and God bless you all.